Hello po. Ako'y nagbibiyahe papunta sa kabilang bayan. Sa loob po ng 18 minutes na aking pagkuha ng video. Ito po yung makikita ninyo. Hindi po kayo makakakita ng heavy traffic dito. Ganyan po dito sa aming probinsya. Bagamat may mga malalaking sasakyan na rin pong nakakasalubong kami at nakakasabay. Pero yung kalye niya po, mapapansin nyo, single lane lang yung sa southbound at saka sa northbound. Ganyan pa lang ang kalye dito sa amin. Sa ngayon, inuumpisahan na po yung pag-widening. Hindi pa nga lang nakakarating sa lugar na to. Medyo mahaba-haba pa rin po yung gagawin nila kasi po imagine 18 minutes ko po na binidyohan ang isang lugar na wala pa pong widening. Kaya ito po yung makikita ninyo. Napakalawak, napakahaba pa po ng paglalagyan ng widening po. Malaking gastusin po ito at malaking trabaho pa po. Maganda rin po kasi kung naka-widening na kasi yung pagbibiyahe ay maluwag na rin po dahil po minsan po nagkakaroon ng kasabay, hindi makausad kung may kasalubong na sasakyan kapag ang naunang sasakyan ay mabagal po. Kaya kung dalawang lane ang sa south at saka northbound lane, so hindi po magkakaroon ng traffic or hindi babagal ang nasa likuran dahil pwede siyang umusad or mag-overtake habang nakatigil ang isang sasakyan or mabagal po magpatakbo. Ayan po, bali ito yung national highway namin. Mapapansin nyo po, yan po yung ayos ng aming highway. At mapapansin nyo rin po ang malawak na puro green sa ating mga mata. Maganda pagmasdan kapag ang dinadaanan ay puro mga luntian. Kaya ganda pagmasdan po. Pati ang hangin ay sariwa po. Napaka-presko, malamig po ang hangin. Yan po ang masasabi ko po sa na to, lugar. At dito sa amin, hindi pa uso yung may kanya-kanyang bus stop dahil nga po wala naman heavy traffic. So, kung saan gustong tumigil pwede. Maliban na lang kung nasa busy area, hindi pwede na kung saan lang bumaba. Mayroon na talagang fixed na pagbababaan ng mga pasahero. Dito po, mapapansin nyo po na walang maraming sasakyan. Kaya kung saan talaga yung bababa, ay doon talaga siya magpapara. Kumbaga parang door to door po. Yan po yung nangyayari. Kahit saan pwede magtigil, magpara. Ganun po. Katulad nito, napansin ninyo, ilang beses na tumigil yung bus dahil po mayroon bumababa. Ayun, tumatabi lang ng konti, nakakadaan naman yung maliit na sasakyan. Pero siguro kung malaking sasakyan, malamang hindi makadaan, titigil din siya. Bagamat wala naman pong nagkaka-bump to bump po, bumper to bumper. So, okay lang na tumigil. Katulad nito ngayon, oh. Meron pong sasakay, nasa kabila pang kalye. So, tumawid pa. Ayan po yung nangyayari dito sa probinsya. Ito nga pala ay daan galing sa aming bayan sa Labisares papunta ng Katarman. Yan po yung aming highway. Hindi pa siya maluwag. Pero yung doon sa Katarman, maluwag na kasi nagkaroon na ng widening doon. Kahit sa portion dito sa aming bayan, mayroon na rin pong maluwag dahil may widening na rin pong nangyari. Hindi nga lang mahaba. So, ayan, hinihintay pang matapos yung bawat widening na ginagawa nila, umuusad-usad papunta na ng
capital town ng aming bayan, ng aming probinsya. Sana po mag-enjoy kayo sa video na to, dahil po mahaba-haba po itong coverage ko po. Maraming salamat po sa mga nanonood at sumusubaybay sa aking channel. Medyo hindi lang maya-maya yung upload ko, dahil kung ano lang po yung kukuha ko na video, yun lang po ang i-upload ko. At saka medyo hindi pa talaga nakafocus ang aking concentration sa ganito. Marami po kasi akong ginagawa. Meron pa ang charity. Nga pala, baka gusto nyo i-subscribe yung aking Salvation Cares. Yun po yung isa kong channel. Meron pa po yung I Love OFW, at saka yung Simpleng Buhay. Yun. Marami po kasi akong ginawang accounts dahil kanya-kanya content. Ang mga content ko po ay nababase doon sa pangalan ng account ko po. Hindi ko po pinagsama-sama sa isang account. So, kasi iba-iba po yung aking content Katulad doon sa Simpleng Buhay, mayroon doon mga videos na nandun po sa bukid, about pag pinagkakabalahan sa bukid, kung ano po. Tapos dito naman sa Promote Great Hunters is about exploration, about the journey, yung ganun. So, yun ang upload ko dito. Sa I Love OFW, wala pa po ako masyadong maraming videos doon, dahil dapat doon ay about OFW din. Hindi ko na po kasi na-meet yung aking kaibigan na dapat ay kukuhanan ko siya ng video. Taga Pangasinan po kasi siya north, ako south, so makalayo. Medyo problema pa natin ang pag-travel. Hanggang sa siya po ay namatay na po. Hindi ko man lang po siya nadalaw. Ngayon, dito na po ako nakakonsentrate sa probinsya namin, sa south. Andito po ako sa Eastern Visayas. So, malayo po yung Pangasinan. Kaya dito ko na lang itutuon ang aking atensyon sa probinsya namin. Ang pagbibiyahe papuntang kabilang bayan sa pinaka-sentro ng aming kabisera ng aming probinsya. Yan ang aking pupuntahan ngayon. 1 oras ang biyahe. So, mahaba-haba rin, matagal. Kaya, na isip kong magkuha ng video para po may souvenir ako sa kalye namin. Baga, malamang maging before na ito. Tapos, ang after nito ay malamang 4 lanes na po yung kalye na yan. May nakadugtong na sa magkabilang sulok po, magkabilang gilid. Ayan. Yan, mapapansin nyo po, puro talaga mga punong kahoy dyan. Yun lang ang kagandahan dito sa probinsya, dahil hindi pa puno ng mga buildings, ng bahay. Yan ang maganda sa mata, mga green pa. Puro puno ng kahoy, mga nyog. Yan, halo-halo. Tapos yan, ang highway. Okay naman, konti lang ang mga lubak-lubak. Dito ay makinis naman ang highway niya. Kanina mapansin nyo yung parang may tubig, lubak po yon. So madaling ma-recognize kung lubak dahil umulan po, so nagkaroon ng tubig. Ngayon wala nang ulan, kanina po may ulan. So ayan, medyo basa pa nga po yung kalye niya. Ayan po, mapansin nyo yung naunang sasakyan na yan. Yan ang style ng tricycle namin.
Ganyan po. Ayan, patigil-tigil ang ano niya. Yun, nasa daon na pala ako. So, malapit na sa bubon. Ayan po. At dito, habang nagbabaybay kami, mapapansin nyo yung mga kabahayan, mga simple, pero mga masasaya ang mga nakatira. Ang bawat pamilya masasaya. Kasi po dito sa amin, masayahin po ang mga tao. Mahilig sila magsayawan. May inuman din, pero alam na nila mag-control ngayon. Hindi katulad noong mga panahon na nagpapakalasing ang mga matatanda. Ngayon, hindi na po. Ano na lang, control na sila. Palibhasa siguro dahil matatanda na sila. So, ayan, may napansin na naman tayo lubak. May tubig. Pero sa haba ng biyahe, ilan lang naman ang mga lubak. Ayos din naman dahil naasikaso naman ang highway dito. At saka mapapansin mo yung sasakyan nga, katulad ng in-upload ko noong una, ang sasakyan dito ay minibus na. Yun ang tinatawag nilang modern jeepney. Pero ang mukha ay parang bus. So minibus, di ba? Ayos naman po ang biyahe kasi hindi na katulad noon na naghihintay po kami ng matagal o kaya kung hapon na wag na magbiyahe po punta doon sa kabisera kasi baka abutin ka na ng siyam-siyam, yung ganon. Sa ngayon, okay na magbiyahe. Katulad ngayon, nagbiyahe ako is noon. So, after lunch, nagbiyahe ako, yan yung nangyayari. Nakarating ako sa bayan, sa kabisera, mga 2:00. So, nakabalik pa po ako. Balikan lang po ang aking biyahe. Noong panahon, ang nangyayari, pag nagbiyahe ka papunta dyan sa kabisera, kailangan may baong kang damit kasi baka hindi ka makabalik. So, umaga ka na, susunod na araw ka na babalik sa bayan mo. Parang ganon. So, ngayon, maluwag na po ang pagbiyahe. Madali na lang po. Yan po yung kagandahan ng improvement ng isang lugar. At saka, hindi na nararanasan ang overload ng mga sakay. Maganda na rin sa mga pasahero kasi hindi na yung tipong nagsisiksikan or mayroon nakasakay sa rooftop sa taas ba? Yung nga ang tawag nila doon. Kasi ang gusto magpalibre dati sa mga jeep, yung jeepney, ang gustong malibre sa pamasahe, punta doon sa bubungan, sa top load na tinatawag nila. So, ngayon, delikado kasi kung minsan ang dami na sa top load, sa loob walang sakay, dahil nga, yung nasa top load, walang pamasahe, walang ibabayad na pamasahe. So, doon sila. Kaya lang, hindi na balance kasi ang loob, wala nang laman, ilang tao na lang. So, baka pwedeng yun, tumagilid. At saka delikado din talaga. Ang lang ngayon, sa mga nagbibiyahe na may mga karga, hindi na sila makapagkarga ng marami. So, siguro, mayroon na lang mga kinakausap na mga jeep or ano pa mang sasakyan na pwede nila i-load ang kanilang mga bagahe. Halimbawa, namili ng maraming groceries, yung ganon. So, na lang sila ng mga private na sasakyan, nag-aarkila na lang. Kasi itong minibus, hindi pwede ng overload na kargada. Tao lang talaga. Meron man mga daladalang sasakyan, mga bagahe, mga pinamili. Meron din naman sa estribo. Pero,
limitado, hindi super dami. Kasi maliit lang ang estribo nito. So yun, ganun ang ganda ng ano dito, pagbibiyahe. Ginhawa na rin, malaking ginhawa sa pagbibiyahe kasi nga parang hindi ka napagod dahil nga hindi nagsisiksikan ang mga pasahero. Hindi sila nagtatanggap kasi ng ma-overload yung sasakyan na marami ang nakatayo. Hindi sila naggaganon. Dahil nga po ang space ng bus na to ay sa aisles ay ano lang, standing. Halimbawa isang tao may nakatayo, ang bababa nasa likuran, hindi na makakadahan. So ang gagawin, bababa yung tao na nakatayo, tapos dadaan yung talagang bababa na titigil sa lugar na yon. So balik na naman uli, akyat uli yung hindi pa bababa. Parang ganun ang nangyayari. Ganun po ang sistema. So ang ginagawa nila, hindi na sila nagpapasakay na standing. Isa lang or dalawa, tatlo, ganyan lang. Pero kung ano na, talagang kailangan na isakay na kasi kung rush hour na, wala nang ibang dadaan na sasakyan. So yung mga magpapara ay talagang pasasakayin na kasi hindi na sila, wala na silang masasakyan na iba. Kung baga ganun. Kung mga last trip na na minibus. Ganyan po ang kalakaran sa aming lugar. Nakita nyo po yung lugar namin. Ganyan po. Maganda. Presko ang hangin. Yan lang po mga kaibigan. Sana po may mag-subscribe sa aking mga videos, sa aking channels, at saka manood sa aking mga videos. Thank you very much. God bless. I love you. Bye-bye.